Totoo nga, ang lalaking yon ay isang mamamayan ng North Hill. Ang kanyang personal assistant ang nagbigay sa amin ng kanyang birth certificate. Ang lalaki nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya sa mga kalapit na lungsod, East Hill, South Hill, at West Hill. Wala lang siyang kumpanya dito. Sinabi niya na hindi niya gustong makipagkompetensya sa kumpanya ng pamilya ng Aliman. Siya ang may pinakamalaking kumpanya sa 4 na kontinente, Africa, North America, South America, and Asia. Ang kanyang kayamanan ay bumabagsak sa bawat negosyo at ang kanyang kabuang asset ay hindi ilang bilyong ito ay higit pa sa bilyon-bilyon. Deklara ni Carlito. Nagulat ang lahat, siya ba isang Diyos? Tanong ni Conchita. Dahil paano nagkaroon ng isang tao ng ganong kayaman sa mundong ito? Hindi, pero sa palagay ko ay nagpasya ng Diyos na gawin siyang isa pang Solomon. Ma'am, so far, mabilis kausap ang personal assistant niya. At sa tingin ko'y magandang senyales na magiging maayos kaming makipag-usap sa kanya sa mga susunod na araw. Sabi ni Carlito, kailangan mong ipakasal ang anak mo sa kanya. Sabi ni Belinda kay Carlito. Ma, paano mo nasasabi sa akin to? Pangit at nakakatakot ang lalaking ito. Pagtutol ni Marcela. Ma, huwag kang mag-alala. Hanggat matutulungan mo kaming kumbinsin itong bago makapangyarihang lalaki. Napakasalan si Marcela. Gagawin namin ang aming makakaya na maipakasal siya. Sabi ni Conchita, hindi malang pinansin ang pagtutol ni Marcela. Magsaayos ka ng meeting bukas na kasama niya. Total, ikaw ang mayor. Dapat niyan to pa rin ang iyong kahilingan, sabi ni Belinda. Gagawin ko yan, sagot ni Carlito. Nang kinaumagahan, bumaba si na Carlito, Conchita, Marcela at Belinda mula sa kanilang Range Rover at naglakad patungo sa napakalaking gate na may napakataas na bakod sa paligid. Ilang mga tao sa North Hill ang nakakita ng sa lugar na to at palaging nagtataka kung anong nasa loob ng malaking bakod na to. Walang nakakaalam ng isang lihim na makapangyarihang taong naninirahan doon. Matapos makumpirma ng mga securities na walang problema sa kanila, pinapasok sila sa loob. Sa isang iglap, umupo silang lahat sa isang malaking kwarto. Tapos, may lumabas na isang maliit pero matipunong lalaking naka-white shirt, puting pantalon at puting sapatos. Sa tingin ko, ikaw ang mayor, kaswal na tanong ng lalaki habang nakatingin sa mayor at sa mga kasama niya na may masamang tingin. Yes. Mabilis sa tugon ng mayor. I'm Tiel's personal assistant. Maghintay kayo ng 5 oras. Doon siya magiging handang makipagkita sa'yo, sabi ng personal assistant at hindi na hinihintay ang kanilang tugon o reaksyon bago siya naglakad palayo. Napakawalang galang, sabi ni Marcela. Tumahimik ka, babala ni Conchita sa kanya. Ma'am, ano sa tingin mo? Tanong ng mayor kay Belinda. Sa tingin ko, sinusubukan lang niya ang ating pasensya. Malapit nang maranasan ng pamilya kung pinakamalaking pangungutya ng bayan. Kaya ko pang maghintay ng 24 oras para makipagkita sa kanya. Hanggat makasama ko ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Sabi ni Belinda, ngayong naunawaan ng lahat na sinusubukan lamang ng bagong pinakamakapangyarihang tao ang kanilang pasensya. Lahat sila'y naghihintay sa kanya ng tahimik. Makalipas ang eksaktong 5 oras, 2 lalaking nakaitim ang lumitaw, isa pang 2 lalaking nakaitim ang lumitaw, at 2 pang lalaki nagsimulang lumitaw na sunod-sunod at inayos ang kanilang mga sarili sa paligid ng silid. Natakot sina Belinda, Conchita, Carlito at Marcela sa presensya ng mga taong ito. Hindi ba ang taong dapat na lumitaw ay ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill? Sino tong maraming nakakatakot na lalaki nakaitim? Biglang napuno ng mabigat na presensyang silid at yumukot bumati ang mga lalaki nakaitim. Maligayang pagdating Tale, ang God of War. Napuno ng takot ang buong silid at pagkatapos ay marangal na naglakad si Tale para maupo sa upuan sa harapan nila. Bilisan natin ang pagpupulong na to. Anong pakay mo sa pagpunta? Tanong niya sa sobrang tapang na tono. Nagulat ang lahat na nakaupo sa tono ng pagsasalita niya. Ma, bakit parang kaboses niya si Tyrone Aliman? Bulong ni Marcela. Hindi pinansin ni Belinda ang tanong ni Marcela at sinabi sa kanya, Mr. Tale, napakalaking karangalan na makilala ka. Ako ang first lady ng Aliman family. Natigilan si Belinda. Umaasang may sasabihin ng lalaki pero nanahimik lang siya. Kaya pinagpatuloy niya, si Tyrone Aliman ang inaanak kong dahilan kung bakit bumagsak ang kumpanya namin. Siya ay mayabang at nakikita ang kanyang sarili bilang Diyos. Kaya naman marami siyang kaaway. Hindi niya alam paano makipagkaibigan. Anong pinupunto mo? Matigas na tanong ni Tale.
Sinasabi ko na kahit nawala na sa amin ang lahat at malapit na maging katatawanan ng lipunan, ang aking pangalawang inaanak, si Michael Aliman ay nagsusumikap na iangat ang kumpanya sa kung ano ito dati. Kaya gusto kong maging magkaibigan ng pamilya natin, sabi ni Belinda. Kung gusto mong maging kaibiganin ng pamilya ko, dalhin mo dito si Tyrone Aliman at hayaan mo siyang yumuko sa harap ko. Pagkatapos ay isasaalang-alang kong iyong kahilingan, sabi ni Tale. Walang problema, si Tyrone ay isang walang kwentang tao ngayon. Gagawin niya lahat sa kanyang kakayahan para sa aming pamilya na maging kaibigan ka, sabi ni Belinda. Nangangatwiran si Belinda na hanggat ang kanyang pamilya ay nasa mabuting pakikitungo kay Tale. Ang bagong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill, walang sino man ang maaring kutyain o masamain ang pamilya ng Aliman. Umubo ng kinakabahan ng mayor at sinabing, Mr. Tale, salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong makilala ka. Sa kaunting pagsaliksik ko, tungkol sa iyo sa tingin ko'y wala kang kasamang babae o baka nagkakamali ako, sabi ng mayor. Sana hindi magagalit si Tale. Ano naman? Tanong ni Tale. Virgin pa tong maganda kong anak at walang boyfriend. Gusto ko sana ipakilala siya sa'yo. Kung yun ay gusto mo, Mr. Tale, sabi ni Carlito. Napasulyap si Tale kay Marcelang pinilit tinatagong mukha sa pangit at nakakatakot na lalaking ito. Hindi ako interesado sa kanya, sabi ni Tale. Na nagpakawala ng pasasalamat kay Marcela. Mr. Tale, pwede ka bang maimbita sa birthday ko? Ito ay gaganapin sa susunod na 7 days. Tanong ni Carlito. Mabilis niyang dinagdag. Please sir, hindi ako pupunta. Oras na para umalis kayo. Aniya, tumayo't lumayo sa kanila. Nagtinginan ang mga taong nakaupo sa salang nagtataka. Ma, sobrang istrikto ng taong yon. Imposibleng mapantayan natin siya, bigas ni Carlito. Basta may dugo at tubig na dumadaloy sa kanya, makukuha natin siya. Umalis na tayo, sabi ni Belinda at tumayo. Ang iba ay tumayo at lumabas kasama siya. Tumayo si Talen sa harap ng kanyang salamin na may napakahigpit at marahas na tingin. Mas magandang panahon para mahuli kung sinong mga tunay kong kaaway, sabi niya sa sarili. Saka inalis ang pangit at may peklat na maskara sa kanyang mukha. Ako si Tyrone Aliman. Ako'y mananatiling pinakamakapangyarihang tao sa North Hill magpakailanman. Sabi ni Tale, nang napakalakas at makapangyarihan. Si Tale ay si Tyrone Aliman din. Siya ay isang henyo mula pa nung bata pa siya. Natuto siya ng coding sa murang edad at nakatulong sa maraming kumpanya na bumuo ng isang website. Pero higit pa doon, nakagawa siya ng isang sikat na digital product sa mundo na nakipagkompetensya sa mga tulad ng FB at IG. Ngayon pa man tinago niyang kanyang pagkakakilanlan bilang may-ari na matagumpay na digital product. Ginamit niya ang perang kinita mula dito para magtayo ng pinakamalaking kumpanya sa mga karatig lungsod. At pagkatapos na maging tagapagmana ng kumpanya ng pamilya Aliman, nagsumikap siyang tumaas ang annual revenue niya at agad siyang nagsimulang makipag-ugnayan sa ibang bansa at magtatag ng mga super mega companies sa maraming mga kontinente. Sa ngayon, naitayo na niya ang pinakamatagumpay na kumpanya sa 4 na kontinente. Gayunpaman, gumamit siya ng ibang pangalan. Ang totoo, yumaman na siya bago pa man siya maging tagapagmana ng kumpanya ng pamilya ng Aliman. Siyempre, ang pagkawala sa korporasyon ni Aliman ay isang kawalan pero kumpara sa kanyang aktual na net worth, halos 1% ng kanyang perang nawala sa kanya. Pero hindi lang ito tungkol kay Tyrone Aliman, tinawag siyang God of War. Para sa isang dahilan, masyado siyang misteryosong tao. Labis ang pagkadismaya niya kay Belinda na tinuturing niyang ninang at pinagkakatiwalaan niya ng gusto. Ang paraan ng pag-describe niya sa kanya ay parang wala siyang kakayahan. Gayunpaman, literal niyang dinoble ang annual revenue ng kumpanya ng Aliman at nag-donate ng porsyento ng annual income ng kumpanya sa account ng bawat miyembro ng pamilya ni Aliman. Sa bahay at sa ibang bansa, nagtaka siya kung kailan naging malapit si Belinda sa pamilya ng mayor. Nag-beep ang kanyang telepono at pinuntahan niya ito. Nang makita si Benji, sinagot niyang tawag at sinabing, Benji, anong problema? May Land Rover na pumarada lang sa harap ng apartment ni Miss Carmen. Hula ko ito'y si Michael, putol ni Tyrone. Papunta na ako, sabi ni Tyrone at naglakad palabas ng mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi na siya naglagay ng maskara. Sa isang iglap, pumarada siya sa likod ng Land Rover at lumabas doon. Bigla niya nakita si Michael na nakatayo sa harap ng pinto ni Eliza. Naglakad siya patungo sa pinto at nang makita siya ni Eliza ay agad nang ngumiti ang seryosong mukha ni Eliza. Mr. Tyrone, welcome. Salamat Miss Carmen, pwede ba akong pumasok? Tanong ni Tyrone.
Oo naman, tugon ni Eliza kay Tyrone at bumaling kay Michael. Mr. Michael, sa palagay ko sa ibang araw na lang tayo magkita. Huwag ka nang bumalik sa pamamahay ko ng walang pasabi, sabi ni Eliza. Nang papasok na sana si Tyrone, marahas na hinawakan ni Michael ang kanyang damit. At hinila siya ng napakalakas. Ano ba, Mr. Michael? Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Eliza. Hindi siya pinansin ni Michael at sinabi kay Tyrone. Alam mo ba na may ibang tao na ngayon ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill? Wala nang rerespeto sa'yo kaya naman maari ka nang saktan ng isang third-class citizen na lugar na to. Napatingin si Tyrone sa kamay ni Michael na nakahawak sa kanyang pinasadyang suit at damit at sinabing, alam ko yon, pero ang tanong, bakit mo ko hinawakan ng mahigpit? Naawa si Eliza kay Tyrone nang sabihin niya mga katagang yon. Nakarating din sa kanyang balita na isang may peklat at pangit na lalaking lumitaw bilang bagong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. At ang kanyang kayamanan at kapangyarihan higit pa sa pambihirang dahilan kung bakit si Tyrone ay nag-iisang karaniwang tao. Mr. Michael, please, wag mo nasaktan si Mr. Tyrone. Dahil hindi na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa lugar na ito, ay hindi ibig sabihin na dapat mong tratuhin siya ng ganito. Sabi ni Eliza at sinubukan tanggalin ang kamay ni Michael sa tela ni Tyrone. Nagustuhan ni Michael ang pagkakahawak ni Eliza sa kamay niya habang sinusubukan niyang bawiin ang kamay nito sa damit ni Tyrone. Kaya hinila niyang kamay nito at sinabi sa kanya, ang bagong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Si Tali at ako ay matalik na magkaibigan. Sa totoo lang, ako ang dahilan kung bakit siya umangat at naging makapangyarihan. Ginawa niyang lahat ng gusto ko base sa aking utos. Binabalaan kita, huwag mo ko subukan na magdurusa ka ng husto. Agad naman nagpahayag ng takot si Tyrone. Oh my, kaibigan mo si Tali? Naiyak ako, sarkastikong sabi ni Tyrone. Kung alam lamang ng hangal na ito na siya si Tali, hindi siya tatayo dito ng walang kahiyang nagsisinungaling. Naisip ni Tyrone sa kanyang sarili, sa tingin mo nagbibiro lang ako hindi ba? Ginawa ko ng aking paraan para matiyak na lahat ng iyong mga foreign account ay na-freeze. Kung magagalit ka sa akin, sisiguraduhin kong lahat ng mga local na bangko ay i-freeze din ng iyong account pagkatapos ay babalik ka sa kahirapan. Pagbabanta ni Michael, bakit ka ba talaga nagagalit? Ako ang dapat na magalit sa'yo sa sakit na dinulot mo sa akin ng ama mo. Pero kung makakilos ka, parang ikaw ang kaawa-awa dito, sabi ni Tyrone. Kailangan mong layuan si Miss Carmen. Basta ginawa mo to, ililigtas kita sa aking kapangyarihan at hahayaan kang mamuhay ng simple. Babala ni Michael. Oh, so ang pagpunta ko ditong nagpapagalit sa'yo. Humalakak si Tyrone at tumingin sa kanyang damit na ngayon ay gusot na. Nakaramdam siya ng labis na galit na parang gusto niya itong suntukin sa mukha at dali ng kanyang mga tauhan para ilibing siya ng buhay pero kinokontrol niya ang kanyang galit. Una, hindi pa siya handang magpakilala bilang si Tali at pangalawa, hindi pa panahon para ipaghiganti ang ginawa sa kanya ni Michael at ng kanyang ama noon. Mr. Michael, bakit bang agresibo mo? Ako dapat ang pumili kung sinong gusto ko. Akala mo ba pipiliin pa kita sa ganitong pag-uugali mo? Tanong ni Eliza kay Michael. Hindi ako agresibo, Miss Carmen. Matapang lang ako sa lalaking ito. Alam niya sakit na naidulot niya sa amin ng tatay ko noon. May mga bagay na mas mabuting hindi sabihin pero alam naming dalawa. Ang sakit na yon ang dahilan kung bakit ako kumilos ng ganito sa kanya. Sabi ni Michael na may malalim at masakit na tingin na taranta si Eliza. Sino ba talaga ang nananakit? Nais niyang malaman ng tungkol sa pagtatalo na magpinsan ng bata pa sila. Bumalik ako sa North Hill dahil sa dalawang dahilan. Ang una ay para maging akin ka, Miss Carmen. Ang pangalawang dahilan ay para ipaghiganti ang sakit na naidulot itong taong ito sa amin ng aking ama noon. Ito ang dahilan kung bakit ko hinayaang mawalan siya ng kapangyarihan. Sabi ni Michael saka bumulong kay Eliza. Please, pumunta ka sa restaurant bukas. VVIP Lounge, Table 4. Pupunta ako doon. Binawi ni Michael ang ulot at ngayon nakangiti na. Tumingin siya kay Tyrone na may matapang na tingin sa kanaglakad palayo. Bumuntong hininga si Eliza at sinenyasan si Tyrone na pumasok. Nang pumasok si Tyrone, marilag siyang umupot pinagkrus ang kanyang mga paa. May gusto ka ba? Tanong ni Eliza. Oo, pero hindi pagkain o inumin. Hindi rin tubig, tugon niya. Oh, ano pa bang may paglilingkod ko sa'yo? Tanong niya. Tumayo si Tyrone at sinenyasan siyang lumapit. Lumapit si Eliza sa kanya at sinabi niya, ang labi mo. Nagulat si Eliza at napaatras ng ilang hakbang. Pumiling siya at sinabing, wala pang romantic relationship sa pagitan natin ha? Ngumiti si Tyrone. Sino may sabi? Hinila niya ito palapit at halos ilapat ang labi nito sa labi niya. Inches na lang ang pagitan ng labi pero umatras si Tyrone at umupo. Tama ka, wala pa tayo sa ganong relasyon.
Hindi pa ngayon, sabi ni Tyrone at napabuntong hininga si Eliza at umupo. Akala mo ba ma-offend ako kapag hinalikan mo ako? Kaya nga tumigil ako, Miss Carmen. Huminto ako dahil sa tingin ko'y walang dahilan para magmadali. Magiging akin ka magpakailanman, ani Tyrone. Excuse me. Bumuntong hininga si Tyrone at sinabing, dapat ba kitang kuhanan ng mga gwardya na tutulong sa'yo na itaboy si Michael sa tuwing darating siya? Mr. Tyrone, naririnig mo ba sinabi ni Michael? Kaibigan siya ni Tale. Sa oras na to, hindi mo siya kayang masaktan. Please, ayoko masaktan ka niya, nag-aalalang sabi ni Eliza. Natawa si Tyrone sa loob-loob niya. Hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Paano ko hindi mag-alala sa taong mahal ko? Napaisip si Eliza at sinabing, Mr. Tyrone, mukhang desperado si Michael na makuha ako at hindi siya tumatanggap ng no. Bilang isang sagot, please huwag ka nang makialam. Ako nang bahala dito. Wala akong nararamdaman sa kanya so huwag ka mag-alala. Hindi ako magiging kanya. Mr. Tyrone, ngayong wala ng kumpanya mo, may bago ka bang plano? Tanong ni Eliza. Ang kumpanya hindi lamang nasunog. Ang katotohanan ay tumigil sa pag-opera at bigla kami na bankrupt. Kami ay may utang sa maraming investors, sabi ni Tyrone. I'm so sorry. Sana talaga may magawa ko para makatulong ako, sabi ni Eliza. Nilabas ni Tyrone ang isang card mula sa bulsa ng kanyang suit at inunat ito sa kanya. Tumayo si Eliza mula sa kanyang upuan na tinanggap ito. Binuksan niya ang card habang nakatayo ito at nakasulat. Miss Carmen, ikaw ang pinakamaganda at kaaya-ayang babaeng nakilala ko. Ikaw lang ang tititigan ko ng ganito, Tyrone. Namula si Eliza matapos tong basahin at sa sumunod na minuto, nakita niya si Tyrone na nakaluhod sa isang tuhod nito. Naglabas siya ng isang maliit pero magandang bulaklak mula sa kanyang suit at iniharap sa kanya. Please, tanggapin mo to. Natunaw ang puso ni Eliza. Masaya niya itong tinanggap at inalalayan siyang makatayo. Pagkatapos, niyakap niya ito ng mahigpit. Napatras siya tinignan ng mukha nito para masiguradong si Tyrone nga ang taong ito. Lumuhod si Tyrone sa kanyang harapan at niharap sa kanyang isang bulaklak. Nananaginip ba siya? Kailan pa siya naging ganito ka-humble at sweet? O naging mapagkumbaba siya ngayon dahil nawala lang sa kanya ang lahat? Pumasok si Eliza sa loob ng isang restaurant, dumiretso sa VVIP lounge. Nang makita siya ng mga guard na nakatayo sa tabi ng pinto, tinignan nila ang picture na binigay ni Michael sa kanila at nakumpirma na siya nga ang hinihintay ni Michael. Pinapasok nila siya. Dere-derechong naglakad si Eliza sa table 4. Makikita si Michael na nakangiti habang pinagmamasdan tong lumakad papunta sa kanya. Hinahanga niya ang kanyang kagandahan at ang kanyang kahangahangang pagpili ng suot. Please, maupo ka, sumenya si Michael at umupo. Si Eliza, you are welcome, Eliza, sabi ni Michael. Salamat, sabi ni Eliza. Pumunta lang si Eliza dito para kay Tyrone. Nag-alala siya na baka lalo pang masaktan ni Michael si Tyrone kapag hindi siya sumipot. Dahil mukhang hindi kaya ni Michael nasaktan siya. Sa gayon, ay sasaktan niya si Tyrone. Tsak naiisipin niya na si Tyrone ang taong hindi hinayaang igala ang kanyang imbitasyon. Naisip ni Eliza na napakalaki nang nawala kay Tyrone. Ayaw niyang mawala pang lahat sa kanya. You look amazing, sabi ni Michael. Salamat, sabi ni Eliza. Medyo nakaramdam siya ng hindi pagkakomportable dito. Inunat ni Michael ang menu ng restaurant na naglalaman ng listahan ng mga pagkain na meron sila. Actually, hindi ako gutom. Kaya ako nandito kasi may pag-uusapan tayo, hindi ba? Tanong ni Eliza na pilit na hindi maging bastos. Miisa, paggamit ni Michael sa pet name na naisip niyang itawag sa kanya na may pagmamahal. Parang hindi ka natutuwa dito. Nakikita ko to sa itsura mo. Tama, walang nakitang dahilan si Eliza para magpanggap. Eliza, mahal kita noong bata pa tayo. Mahal pa rin kita ngayon. Nasa tamang edad na tayo. Kailangan sabihin na wala akong mahanap na ibang babaeng tinitibok ng puso ko. Maliban sa'yo, sabi ni Michael. Gumisi si Eliza. May libo-libong babae dito sa North Hill. Milyong-milyong babae sa mundo pero wala kang mahanap ha? Tingnan mo, matanda na tayo at dapat nating maunawaan at igalang ating mga desisyon. Hindi naman ako nakikipagtalo sa katotohanang maaaring childhood lovers tayo pero hindi dahil lang sa childhood lovers tayo ay hindi natin kailangan na tayo magkatuluyan. Hindi lahat nauwi sa first love nila. Alam ko yon at alam ko na malamang na ibang puso mo na kay Tyrone sa tingin ko. Pero base sa mga research ko, napagtanto ko na si Tyrone ay walang ibang naidulot sa'yo. Kung hindi sakit nung nakaraan, paano mo siya minahal sa ganung uri ng tao? Tingnan mo kung sinong lumalapit kay Tyrone na palaging makakaranas ng sakit. Tadhana na ata niya ang mga tao na malapit sa kanya ay masasaktan. Sabi ni Michael, si Tyrone ay nagdulot sa akin ng sakit noong nakaraan dahil sa kamangmangan ko pero sa totoo lang sinusubukan niyang makabawi. At Mr. Michael, meron akong 6 na anak sa kanya.
Alam ko rin yan, pero dapat ba nating makatuluyan ng isang tao dahil lang sa may mga anak tayo sa kanila? Kaya kong alagaan ang mga bata at kaya kong maging ama sa kanila. Kaya ko yon. Nawala ang lahat kay Tyrone at maraming investors na naghabol sa kanya at hinihingi ang kanilang pera at nananakot sa kanya na makukulong siya dahil hindi niya maibabalik ang pera na investors o wala siyang pagpipilian kung hindi umalis sa North Hill, sabi ni Michael. Sobra-sobra to para kay Tyrone. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa kanya. Well, maaring mawala sa kanyang lahat pero at least hindi niya ako pinakawalan at hindi niya ako iniwan ng mga bata. Sabi ni Eliza, ang mga bata ay 90% ng kanyang buhay at naniniwala ko na si Tyrone ay babangong muli sa kanyang kapangyarihan. Sa susunod niyang buhay, sagot kagad ni Michael. Nabasa mo na ba ang net worth ni Tale? Ang yaman at asset ng lalaking yun, wala pang sino man sa ating lungsod ang nakakamit ng ganong antas ng kayamanan, sabi ni Michael. Napabuntong hininga si Eliza. Mr. Michael, pakiusap, itigil mo ng panliligaw sa akin kasi hindi yun uubra. Napabuntong hininga si Michael, nahulaan na niya magiging matigas si Eliza kaya tinawag niya. Eliza, mahina't malambing ang boses nito habang masuyung nakatingin sa magagandang mata nito. Nung nagkaroon tayo ng kasunduan na kung tutulungan kita ay gagawin mo ang tanging hiling ko. Agad namang nagsisi si Eliza kung bakit siya pumasok sa ganong kasunduan. Nung unay niya makita si Michael, hindi niya pinakitang tunay na ugali niya na parang may nararamdaman para sa kanya kaya naisip niya na kahit anong hiling nito ay labas sa usaping pag-ibig. Ano kaya ang gustong hilingin ni Michael kay Eliza kapalit na naging tulong nito sa kanya? Hanggang kailan kaya magtatago si Eliza sa likod ng katauhan ni Carmen? At magawa kayang malaman ni Tyrone kung sino ang mga taong kumakalaban sa kanya sa katauhan niya bilang si Tale? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.